Happy birthday, Faith! Amen. Isa pong mabiyaya at mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo na pong lahat ay magsitayo at tayo pong lahat ay magpupuri na sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Tunay nga na tayo po ay nagkatipon ngayong araw. Wala po tayong ibang agenda kundi makatagpo natin ang presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Naniniwala po ako na yung presence ng Lord hindi lang nandito, hindi lang nasa bahay-sambahan, maging sa ating sarili-sariling tahanan. Pero ngayong pong araw, nagsama-sama po tayo with one agenda to seek the Lord. Amen? Kaya nga po sa oras na to, kung ano man yung mga
kabigatan, ano po, kung ano man yung mga dalahin ng bawat isa, sabihin po natin, dyan ka muna. Dyan ka muna. Ano? Ako'y magpupuri sa Lord. Amen? Amen. Tunay nga na ang presensya ng Lord ay nagliliyab. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi kahapon dun sa prayer meeting, na lala ko yung sabi ni Sister Ivy, yung apoy, yung pagliliyab, when we are in the presence of the Lord, di ko malilimot na sabi niya, pagka, di ba, sa apoy, nasusunog. And same thing with the presence of the Lord na pag tayo nasa presence ng Lord, hindi tayo yung nasusunog ha. Pero yung ano man yung mga alalahanin, alam niyo yun, na susunog ng presensya ng Lord. And today, allow po natin na hindi yung mga bagay na magpapabigat sa atin ang mag-consume sa atin, kundi yung presence niya. Amen? Allow natin as we worship the Lord, makita natin na the Lord is working, that the Lord is good, that the Lord loves you, that the Lord cares for you. Amen? Because He is good, hindi po tayo nalilimutan ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen. Isa nga po muling malakas sa palakpak sa ating dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Woo! Sige po, ating pong ipalakpak ang ating mga kamay. At damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na. Minsan ba, ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay, sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba, siya'y nag-isa, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Ako'y lulundag sa sobrang saya, nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y sisigaw malaya na nagliliyab, 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 nagliliyab. Hallelujah, nagliliyab. Minsan ba ito na? Ito na ang hinihintay, maranasan kang tunay, sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba, dahil walang iba, Panginoon. Hallelujah, Jesus, we praise you, God. Walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya. Tara! Ako'y lulundas na masaya, nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y sisigaw nagliliyab, nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y lulundas sa masaya, nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y sisigaw malaya na nagliliyab. Hallelujah, nagliliyab, nagliliyab.
wala siyang katulad. Siya ay nag-iisa. Hallelujah. Kaya nga po, as we sing this with declaration na walang katulad ang ating Diyos. Amen. Tunay nga walang iba, Panginoon. Ikaw ay nag-iisang tapat, mabuti, dakila. Hallelujah, Jesus. Let's sing walang iba. Dahil walang iba. Dahil walang iba. Dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Dahil walang iba. Dahil walang iba. Dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Dahil walang iba. Ay kayo nag-iisa, Panginoon. Walang iba. Dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 nagliliyaw, nagliliyaw ang iyong presensya. Ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyaw ang iyong presensya. Ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyaw ang iyong presensya. Ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyaw ang iyong presensya. Ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyaw, hallelujah. Nagliliyaw. Napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay Toto. Oh, wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapahan. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pasamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Hallelujah, Lord. Wow, itataas ka, Panginoon, itataas ka, O Diyos. Wow, wow, hallelujah. Tunay nga na mabuti po ang ating dakilang Diyos, amen. Ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Ikaw ay purihin, ikaw ay sambahin, Panginoon. Tunay nga na salamat sa iyong presensya, Lord God. As we dwell in your presence, Lord God. Tunay nga na pinapawi mo, Lord God, ang kalungkutan, Lord. And you give us the peace, Lord God, the assurance, Lord God, and the hope, Lord God, that our God is good. Amen? Sabi nga, God is good all the time, all the time. God is good and He is faithful. Hallelujah, Jesus. Kaya nga walang ibang nararapat purihin, sambahin, kundi ang ngalan ni Jesus. Amen? Tayo pong lahat ay umapit. Umawit, nagpupuri sa'yo, nananalig, nananalig sa kabutihan mo. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Let's feel the presence of our Lord. Nananalig sa kabutihan mo. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Sa Kanya lang ang pinakamataas na papuri. Nananalig sa kabutihan mo. Pwede po bang itaas ang ating mga kamay? Umaawit, umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa'yo, Panginoon. Nananalig sa kabutihan mo. Umaawit, umaawit, nagpupuri sa'yo, Panginoon. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay Toto.
sa buhay. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Wow, wow, itataas ka, Panginoon, itataas ka, O Diyos. Wow, wow, itataas ka, O Diyos. Hallelujah. Isa pong malakas na may kasamang hallelujah sa ating nakila at buhay na Diyos. Siya'y mabuti. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon. Ikaw ay dakila tapat sa buhay ng iyong mga anak, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. It is good na maranasan, Panginoon, ang iyong presensya, Lord God. As we worship, Lord God, as we sing your goodness, Lord God. Hallelujah, Jesus. Tunay nga na, you are here, Lord God. You are here, Lord God. You are in this place, Lord God. And you are speaking, Lord God, sa bawat anak mo na narito, Lord God. Ikaw ay nangungusap, Lord God. Ikaw ay mabuti, Lord God. And you remind us how good you are, how faithful you are, Lord God. And it reminds us, Lord God, na you is the God who deserve all our praises, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, O God. Thank you, Jesus, for your presence, Lord God. Thank you for your sweet presence today, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. We worship you. Salamat, Panginoon. Sa bawat patak ng luha sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Minsan pa sa bawat patak ng luha sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin ng tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Jesus, sa bawat tanong ng buhay, suliraning di maintindihan, salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Jesus, ika'y nariyan.
ang ninanais ko, ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ang ninanais ko'y ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ang ninanais ko, ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ang ninanais ko, ikaw. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ko, Panginoon, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, siya'y Diyos sa atin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi siya nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Magliwanag ka sa buhay ko, hindi siya nagbabago, di nagbabago. Diyos ka. Yes, Lord God, that is the truth, Lord God. Tanging sandigan, Diyos ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, hindi nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, hindi nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, maghari ka.
Diyos, siya ay tapat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. We worship you, Lord God. Hallelujah, Lord God. Anumang sitwasyon meron kami, Panginoon, we believe that you're still God, Lord God, sa lahat ng panahon. Hallelujah, Jesus. Ano man ang aming sitwasyon, we believe that you are God, Lord God, that you are still God, Lord God, that you deserve all the praises, Lord God. It is enough to see the cross, Lord God, na makita ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo para ikay purihin, ikay sambahin. Hallelujah, Lord God. Oh, dakila ka. Oh, maghari ka. Dakila ka, Jesus. Dakila ka, Jesus. Oh, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin ang tunay, o ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sige po, let's give Him the clap of praise. May ilalakas pa yan, kapatid. He deserve all the glory. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord God. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God. Tunay nga, Lord God, na wala kaming ibang kayang gawin kundi itaas ka sa buhay namin, Lord God. Ikaw ay dakila at ikaw ay mabuting Diyos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord God. Thank you for your presence today, Lord God. Hallelujah, Lord God. Tunay nga na, as we eat, Lord God, as we fast your words, Lord God, tunay nga na we will celebrate your goodness, your faithfulness, Lord God. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay laging Diyos sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your goodness. Thank you for your love. Thank you for your compassion. Thank you for your faithfulness. Na tunay nga, Lord God, na they are new every morning. Salamat, Panginoon. Salamat dahil Ikaw ay dakila at tapat sa aming mga buhay. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Tunay nga, Lord God, na sa mga oras na ito, ang nais lamang namin ay mapapurihan ka. Mataas ang iyong dakilang pangalan. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Father. Salamat nga, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naririto na kami sama-samang nagpupuri at itinataas ang iyong dakilang pangalan. Na tunay nga, Lord God, na sinabi mo sa iyong mga salita sa Efeso na kaya kami naririto nagpupuri ay dahil sa iyong mga gawa, Panginoon. Dahil sa iyong mga kamanghamanghang gawa, Panginoon, sa aming mga buhay, na nung tinanggap namin ang Panginoong Jesus, ay nilikha mo na kami para sa iyong mga mabubuting gawa, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. At tunay nga, Lord God, na salamat sa iyong presensya dahil alam namin na naririto ka, kasama ka namin, na sinabi mo nga sa iyong mga salita, 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. At Lord, sa mga oras na ito, tunay na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord God, lahat ng aming mga alalahanin, lahat ng aming mga worries, lahat ng aming mga isipin, ng mga problema, ay isinusurrender namin ito sa iyo, Panginoon. At ang nais lamang namin, Panginoon, sa umagang ito ay makasama ang iyong presensya, marinig ang iyong mga salita, marinig ang iyong tinig, Panginoon. Thank you, Father. At Lord, dalangin namin, Panginoon,
ang mga binhing matatanim sa aming mga puso ay hindi lamang namin ito basta marinig, kundi ito'y magbunga, Panginoon. Ito'y malakaran namin. Ito'y magbigay ng transformasyon sa aming mga buhay. Ito'y makita sa aming mga buhay at ito'y malakaran namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Lord, salamat sa buhay ng aming pastor, si Pastor Christian, na dinala mo sa umagang ito kay Sister Claire, na dinala mo, iningatan mo sila paparating dito, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay nila, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Patuloy mo silang i-guide, samahan, Panginoon, upang mas lalo pang maipalaganap ang iyong banal na salita, Panginoon. Lord, sa umagang ito, itinaakin na namin ang katagumpayan sapagkat ikaw ay aming Diyos na mananagumpay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you for your presence. Thank you for your goodness. At Lord, ikaw lamang ang mataas sa umagang ito. Tanging sa iyo lamang ang papuri, pagsamba, pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. At lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! An ever-increasing grace morning po sa ating lahat. Pwede po bang tayong lahat ay umikot at ating kamayan, yakapin ang ating mga kapatid sa pananampalataya? Let's welcome everyone. Sabihin mo, I'm glad that you are here. Amen. And the Lord glad that we are here. Amen. And i-welcome naman po natin ang ating mga kapatid na si Brother Angelito Emmanuel Siron. Welcome kuya. At kay Sister Juanita Cueto. Hello po. Hello po. Yan. And kay Sister Ara Faye Pasahol. Amen. Welcome po sa ating bahay sambahan. Yes, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, Lord God. Tunay nga na ikaw ay walang iba. Hallelujah, Lord. We worship you, O God. Dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba, halina tayo'y magpuri sa Kanya dahil walang iba. Sige pa, ating pong ipalakpak ang ating mga kamay. Dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba, halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 nagliliyam ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyam ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyam, yes Lord, thank you for your presence. Nagliliyam, nagliliyam, nagliliyam. Hallelujah. Can we clap the Lord in 3, 2, 1? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Praise God. Pwede po ba muli, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay na may kasamang hallelujah in 3, 2, 1. Hallelujah! Amen, amen. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, welcome home. Welcome home. And praise God. Sige po, maaari po tayong makakaupo sa presensya ng Panginoon. Truly that God is good and all the time. Amen, amen, amen. Alam niyo po kung bakit ko nasabing welcome home? Because I believe that a home is not the structure, but it is a person. And our home is in Jesus. Amen? Amen. Praise God, praise God. And, yan. And we are so much blessed to welcome everyone to Custodio Compound, in our Increasing Grace Candelaria, and also to our live viewers. Welcome na welcome po kayo. Feel free to share our Facebook Live. And we are happy to be with you, and we are hoping po na mga kasama natin sa live ay makasama din natin dito physically nang sa gayon kayo po ay aming mayakap at makamayan. Amen. Are you happy that you are here today?
Amen. And I believe na hindi po aksidente na narito ka sa araw na to. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, nang may conviction, hindi aksidente na narito ka ngayon. Amen. Hindi aksidente. Amen. And before we proceed with our next part of our service, I would like just to welcome and acknowledge the presence of our newcomers. I believe na ang Diyos ang nagdala sa inyo dito. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Angelito Emmanuel Seron. Yan. At kasama niya ang kanyang cute na anak na si Emmanuel Jr. And also, we would like to welcome Sister Juanita Cueto. Pwede ba itaas po ninyo yung kamay niyo? Welcome po. We are so much blessed that you are here. And also, we would like to welcome Sister Ara Faith Pasahol. Pwede mo mataas ang kamay. Yan. Thank you so much. And I believe na hindi aksidente na kayo po ay dinala dito ng Panginoon. I believe that the Lord has a word for you today. Amen. May sasabihin sa inyo ang Panginoon, and I believe that that word will bring life and revelation sa inyo sa araw na ito. Amen. Sige po, bago tayo dumako sa ating mga announcement, I know everyone is blessed. Blessed ba ang bawat isa? And kung kayo ay pinagpala, I believe na ang isang taong pinagpala ng Panginoon na hindi mo mapipigilang, hindi magpahayag. Kaya sino po kaya yung gustong mag-share ng kanyang testimony? Gustong mag-share ng kanyang pagpapakatotoo? Sabi nga ni Kuya Dave, ng kabutihang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ayan, paunahan na lang, paunahan. Sino po kaya? Ano man? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Sister EJ. Thank you Lord dahil ay muli tayo ay may gawain talagang. Minsan kasi kaya ako hindi tumatayo. Araw-araw naman talaga meron tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Unang-una yung sabi nga, magising ka sa umaga na ikaw ay malakas ang katawan sa kabila ng isang buong araw mo na ikay napagod. Yung sabi nga, yung ating last na topic talagang si Lord yung ating sustainer. At yun, buhay na buhay sa akin talaga si Lord talaga nagsusustain. Kasi minsan nga kaya ako hindi tumayo kasi gusto mo ring marinig yung testimony din ng iba. Pero thank you Lord, unang-una talaga, yung lagi ko pinagpapasalamat sa Diyos talaga. Yung provision talaga ni Lord, yung pagkilos ni Lord sa buhay namin. Talagang, sabi nga talagang, pag ikaw ay humingi kay Lord talaga, humingi ka. Talagang pagkakaloob ni Lord, talaga yung pag ikaw ay talagang lumapit sa Panginoon talaga na nagtitiwala ka, nagagawin niya sa'yo yung bagay na hinihiling mo. Talagang 100% talaga ibinibigay ng Panginoon. At ako isang buhay na patotoo talaga doon. Kaya salamat sa Panginoon dahil si Faith ay pumapasok na. Salamat sa provision talaga ni Faith sa aming mag-ina dahil sabi ko nga ay kaming mag-ina, sabi ako ay solo parent. Salamat sa biyaya ni Lord sa aming buhay. Dumadaloy talagang ito ay totoo. Ako talaga isang buhay na patotoo sa provision talaga ni Lord sa aming buhay at saka sa kalakasan, sa aming buong sambahayan. Salamat sa Panginoon, sa aming buong pamilya, sa aking mga hipag, buong Custodio family talagang ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako'y binigyan ng pamilya na buo at sabi nga laging binibigkis ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Praise God. Alam niyo po, we are so much blessed sa buhay ni Sister EJ. And alam niyo ba, so much, ang galing, yung pangalan po ng anak niya is si Faith. And alam niyo ba na yung anniversary ng ating church is sakto sa birthday ni Faith. Kaya para sa amin, ina-acknowledge din namin siya na parang everything that we founded is founded at pinanganak sa pamagitan ng pananampalataya. Yan. And sige po, meron pa pong isang gustong magbigay ng kanyang testimony. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Rohel Custodio. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Good morning po sa ating lahat, lalo tigit sa ating Lord na buhay. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Lord dahil sabi nga, salamat dahil siguro kung hindi nabuksan ang gawain dito, nasa na tayo ngayon. Ako'y nagpupuri sa Lord dahil sabi nga, bagamat maraming kaabalahan ng bawat isa sa tao sa atin sa araw-araw, pero pinipili pa rin natin ang mag-attend upang makapagpuri sa Kanya. Ako'y nagbabalik papuri lang dahil sa Lord sabi nga, sa buhay na patuloy na pinaparam sa atin sa bawat isa, dalangin ko rin yung aking bilas na talagang dumadaan sa pagsubok na
sa kanya ko na ipinapabahala kung anong kaloob niya sa kanya. Kay Lord ko na ibinibigay kung ano ang kaloob niya sa aking bilas na yun. At si Lord naman talaga ay alam niya ang mga nangyayari sa buhay ng bawat isa. Siya lang ang nakakaalam. Ang isa ko pinagpupuri sa Lord dahil sabi nga ay nag-start na naman ang school ng mga bata, pagpasok. Salamat sa karunungan ay pinagkakalob sa bawat isa, lalo higit sa aking anak na si Yani at kay Terence. Sa aking sister wife na lagi na ngayon nakakapaghatid. Salamat sa karunungan, sa pag-iingat niya. Pag halimbawa, Daddy, hindi ko pa kaya. Sabi, kaya mo yan. Lagi ko pinapalakas ng loob yan. Samahan mo naman ako, kaya mo na yan. At alam ko naman hindi ka pababayaan. Kasi kung hindi mo hahayaan na parang laging sumandig sa iyo, hindi siya magkakameron ng karunungan. Hindi lalakas ang loob niya. Kasi sabi, kaya mo yan. Ang isa kong pinagpupuri talaga sa Lord ay itong aking buong pamilya na lagi narito sa bawat pagsubok, ang dumarating, andyan lagi sila talagang. Sabi nga doon sa dating ang aming pamilya ay laging kapit-bisig lagi talaga. Lalo tigit ay nasa presya tayo ng Lord. Isa pa muli, ang pinagpapasalamat ko sa Lord ay yung aking talagang business na talagang hindi ko talaga inaasahan na sabi ko nga ang buti mo talaga Lord. Sabi nga sa'yo lang magtiwala, hindi mo ako bibiguin. Kasi talagang itong buong week talagang halos talagang ang biyahe ko talaga ay loaded na loaded. Kagabi nga nakauwi na ako alas 8 na biruin mo sabi ko nga yung ibang hardware walang kita ko mga sakyan nila walang biyahe. Wala man akong physical store pero si Lord ang nagpapadala sa akin lagi ng customer. Sabi ko nga sa dalawa, sabi ko, tama utoy, ang galing ni Lord. Sabi ko, oo nga kuya Tama nga naman, wala tayong physical store pero ang biyahe natin araw. Pero nakasampung biyahe ako kagabi. Na hindi ko pa talaga naubos at may panlunis pa hindi na talaga kakayanin. Ako'y nagpapasalamat din dahil doon sa dalawa kong kasama, sabi ko ay bigyan lagi ng kalakasan ng katawan. Dahil kung wala sila, pilay din ang aking aking negosyo kasi kung walang magkakarga, papaano na ako kahit ako'y maraming pa-order kung wala naman ako mga kasama, wala rin. Useless din. Kaya sabi ko nga, Lord, sa iyo lahat ng papurit pasasalamat. Thank you, Kuya Rahel. And we're so much blessed sa buhay po ni Kuya Rahel. And alam niyo po, that is my prayer for Ever Increasing Grace Candelaria as well as Ever Increasing Grace Manila. Na talagang yung pabor at yung blessing ng Panginoon sa atin will be manifested in every area of our life, sa ating pamilya, sa ating mga negosyo. And I believe, alam niyo po, ang ito laging sinasabi ko dun sa mga young people namin tsaka sa mga nakakausap ko, ang Diyos po natin ay walang budget. He is the God of abundance. Amen. Amen, 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 amen. And sige po, bago tayo dumako sa pakikinig naman ng salita ng Panginoon, ay yung ibang mga gusto mag-testimony ay next year na. And the next week, kasi po ay, kaya nga sabi ko lagi, that paunahan para hindi ka maunahan. Amen? So dadako po tayo sa ating mga announcement. First one, we have our, sige, we have our Bible studies. Palakpakan naman natin ng Panginoon. So Santa Catalina Norte po, we have the Guzman family na pinangungunahan po ng ating batang-batang brother, si Brother June. And sa Digia family na pinangungunahan naman ng gwapong-gwapo na si Kuya, si Brother Tupper. And sa Pahinga Norte po, we have Custodio family dito po every 7:30 p.m. And sa Malaban Bansur po, sa Lontok family na pinangungunahan din po na Sister Baby and ni Sister Mimi. And meron din po tayo mga ginagawang mga visitation. If you would like us to visit you and kung gusto nyo po kaming makasama, just invite us and we will be there. Ano po? Sige po, next na announcement po. Sa mga gustong magbukas ng mga Bible study pa sa kanilang mga buhay, let's pray na hindi lang dumami ang mga Bible study. And we're also praying na mas mag-raise pa ang Lord ng maraming mga workers and volunteers. Amen! Amen, amen, amen. Next slide po. And also, we have our Ipon Challenge. Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, if you guys didn't know, yung Ipon Challenge natin is an initiative for us na makapag-raise po ng fund para po sa ating mga instrument. So, from Ipon Challenge alone, ay meron po tayong mga nakolekta na. At ito pong proceed nito ay mapupunta sa ating drum set,
sa bass guitar, and also for monitor. So, ang goal po natin is 60,000. At sa kabutihan po ng Panginoon ay tayo po ay nasa, sa calculation ko lang po ay nasa 55,000 na. Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, before tayo mag-anniversary, ay nandyan na yung ating mga instrument. Pero I believe may mga ihipuin pa ang Lord dyan para maging kabahagi na itong bagay na ating ginagawa para sa Panginoon. Amen? Amen, amen, amen. So, if you don't have, wala pa kayong ipon challenge na bote. Sino dito may mga ipon challenge na bote? Yan, yan, yan. Praise God. So, kung wala pa kayo, pwede po tayong humingi kay Ate Arlene. And also, napansin din na Ate Arlene na yung iba kasi parang walang mga barya. Ang meron sila mga buo. Kaya yung iba po, nakikita namin na dun sa offering, natin, sa offering envelope natin, ang ginagawa ng iba, kuwari, naglalagay sila ay 10 pesos po para sa instrument or 50 pesos para sa instrument. So, kung wala kang barya, yan, nakaka-relate ang marami, mga walang barya, puro buuin. So, pwede din po tayong makatulong sa pamagitan po nung ganung paraan. Isulat lang natin na 50 pesos para sa instrument. Ano po? Yan. Next one. Siguro laptop naman ang ating anuhin sa susunod. Yan. Thank you, Lord, sa bagong laptop. We have Upper Room with EIG Manila. Ito po ay pinangungunahan ni Pastor Angel. So, I encourage everyone na tayo pong lahat ay mag-join. Ito po ay nangyayari via online, via Google Meet every 8 p.m. ng every Thursday po. So, I encourage everyone to join. If you are not yet added to our GC, wala pa kayo sa ating group chat, mag-chat lang kayo sa amin or magsabi kayo sa amin. So, may add kayo. At makita niyo po doon na maya't maya ina-announce namin yun bago magsimula. Ano? Yan. So makikita niyo dyan ang mga mukha ng mga nag-jojoy, no? Sa Atterley. Yan. So make sure po na mag-install na kayo ng Google Meet sa inyong mga ano. And kahapon po, pwede palakpakan natin ng Panginoon. Natapos po kahapon yung ating feeding program sa Kanonoy Compound sa Pahinga. And also we have feeding programs sa Catalina Norte. And we are so much blessed kasi talagang hindi tayo pinapabayaan ng Lord buwan-buwan. Pinoprovide ng Lord lahat ng mga pangailangan natin. And alam nyo po, this is what I would like to share to everyone. Alam nyo ba na more than ever, I believe, the young people, yung mga kids, ay ito na po yung high time para po sila mabahagi na ng salita ng Panginoon. Amen? If you heard the news, kung nababalitaan yung mga balita, alam nyo po, pwede natin turuan ng good manners and right conduct yung mga bata. Pero I believe, ang mag-i-strengthen talaga ng kanilang morality is when they are taught about the Word of God. Amen? Amen. I believe na yung pag-reach out po natin sa ating mga kids, sa mga kabataan, ay hindi po yan nasasayang because I believe that every word na ini-speak po natin sa kanila is a seed being planted into their hearts. Amen? Amen. And alam ko everyone is ready for the Word of God today. Amen? Ready na ba kayo? O kung ready na kayo, nasa na mga notebook nyo? Yan. So I encourage everyone to bring your notebooks with you. Bring your Bible with you. Kung wala kayong notebook, ibibili namin kayo ng notebook, magsabi lang kayo. Yan. And prepare your ball pen, prepare your Bible because I believe na hindi sila dinala dito ng Panginoon from Ever Increasing Grace Manila na pumunta dito ng wala lang because I believe that God has a great divine purpose po kung bakit niya pinadala ang ating batang-batang pastor. Yan. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo at palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang lingkod. Ang very charismatic, very pogi at very fresh and very anointed man of God. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Christian Berongoy. Ano pong
Sound check. Ayan, sige po. Makakaupo na po tayo. Praise the Lord forevermore. Ayan, kamusta po kayo? At nakikita ko po talaga na ang Diyos ay patuloy na pinaparanas ang kanyang kabutihan sa bawat isa na narito sa lugar ng Candelaria. Amin po ba? At alam niyo po, no, ay walang patid po yung kabutihan po ng Diyos sa buhay natin. Bakit po? Kasi yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Sabi nga ng Biblia, ang sabi ng pangako ng Diyos, I will never stop doing good to you. No? So, walang po pwedeng makapigil sa paggawa ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. No? Walang anumang kapangyarihan na pwedeng makapagpahigto. Okay? Para hindi ka gawan ng kabutihan ng Diyos. Nakuha po natin. So, talagang napakabuti ng Diyos. Kaya nga, talagang totoong-totoo talaga yung sinasabi natin. Hindi lang ito, yung sinasabi natin na God is good all the time. Hindi lang ito yung parang salita lang na parang uso-uso lang, no? Sinabi kasi ni ganito, ni ganyan, no? Hindi, talagang tunay talaga na ang Diyos natin is God is good all the time. And all the time, He is good. So palaging napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Okay, so again, maraming salamat po muli sa pag-invite para makapagbahagi po ng mabuting balita ng Panginoon sa lugar ng Candelaria na ito. Naniniwala ako na again, no, ay talagang kikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa na narito at magkakaroon ng sariling lugar. No? Magkakaroon ng at yung kaninang pinakita na mga picture, nako, magkakaroon yan. Yung drums, ano pa ba? Yung bote. Sorry. Kasi nakalagay ito yung bote. Joke lang. Nakalagay kasi doon. Ano pa ba yung, ano ba nakalagay sa may gilid? Speaker ba yun? Ampli. Okay. Ayan, yung tatlo na yun, magkakaroon tayo niyan. Okay. Ayan, handa na ba kayo sa salita ng Diyos? Are you ready to receive the Word of God today? Okay, samahan niyo po ako sa isang maikling pagpapasalamat lang sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito at kami ay nabigyan muli ng pagkakataon para kami magtipon sa lugar na ito at aming pong pagsasalusaluhan ang iyong matamis at buhay na salita at makapangyarihang mga pangako mo, Panginoon. Salamat po sa lugar na ito. Hayaan mo na patuloy mong iparanas ang iyong pagmamahal, kabutihan, katapatan sa mga bawat na nakatira at sa bawat pamilya na narito. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ikaw ang Diyos na ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Salamat po muli. Maraming salamat po. Hayaan mo sa aming buong pag-aaral ngayong umagang ito ay makita namin muli ang iyong kabutihan pagmamahal at mga pagpapalang inilaan mo sa aming mga buhay. Hindi pa man namin nakikita ang mga pagpapalang ito, hindi pa man namin nakikita at nahahawangan, pero ngayon pa lang, Panginoon, ipinagpapasalamat namin ito ng maaga. Dahil tunay na kung saan ang lahat ng iyong pangako, all your promises in Christ are yes and amen. In Jesus' name we pray. Ang lahat magsabi na, amen and amen. Okay, so today I would like to share with you a message simply entitled, You Are Irreversibly Blessed. Sino naniniwala dito na you are irreversibly blessed? Ikaw ay pinagpala na hindi na mababawi pa. Sino naniniwala dito? Na ikaw ay pinagpala at walang sino man na pwedeng baguhin yon, walang sino man na pwedeng bumawi nun. Nakuha natin? Now, sa ating pagsisimula, before the cross, meaning, under the old covenant of Moses, ang pagpapala po ay para po maranasan ng isang tao yung pagpapala sa buhay niya. Kailangan po ito ay yung pagsunod niya sa kautusan.
ang pagpapala, ibig sabihin, ang pagpapala po ay nakabase po doon po sa pagsunod sa kautusan. Okay? Pero matindi po yung requirements na kinakailangan. Okay? Kasi hindi ho ito na parang sa, alam mo yon, sa school na maka 75% ka lang, alam mo yung maka 79% ka lang, sa long quiz or sa exam, pwede na. Ang tawag ho natin dyan ay pasang-awa. Tama ba? So kung ikaw ay magiging pasang-awa, kung ikaw ay second year ngayon, so next year, dahil pasang-awa ka, pwede kang maging third year. Tama ho ba? Pwede kang makatungtong sa third year. At kung sa susunod, kung ikaw ay pasang-awa pa rin, maaari kang tumungtong ulit ng fourth year. O maaaring tumungtong ka rin ng kolehiyo. Tama po ba? So, pero hindi po ganoon pagdating po sa kautusan. Hindi po ganoon pagdating sa law. Na kung saan okay, 75%, okay na yan. No? Naalala ko nung nag-aaral ako, yung pinakamataas kong score ay 85. Ayan. Lahat po ay 75. Lahat po ay palakol. Hindi, joke lang. Okay. So, pero again, hindi po ganoon sa batas. Hindi po ganoon sa kautusan ni Moses. Because the Bible says, kung yung naalala, sa Deuteronomy chapter 28, sabi ho doon, if you fully obey the Lord your God, kung buong puso mo o buong susundin mo talaga ang Diyos, and carefully keep all His commands, say all. So, lahat ay lahat. Tama po ba? So, all His commands that I'm giving you today, you will experience all these blessings if you obey the Lord, your God. Kung susundin mo yung lahat ng batas. So, ibig sabihin, dapat wala pong sablay, walang mintis. In other words, dapat po ito ay ma-perfect. Kumbaga, kinakailangan 100% mo siyang maipasa upang na sa ganon ay talagang pagpalain ka. Hindi lang 99% or 99.9%, 100% kailangan mong maipasa para mabless ka ng Panginoon. So the law demands perfect obedience. We have to obey all the laws of God without fail. Kasi po, the old covenant of law is a covenant. The old covenant is a covenant of law. Meaning, it is a covenant that is based on our performance before the Lord. Nakabase po sa ating pong mga performance. Okay? Nakabase po sa ating pong mga gawa. So under the old covenant of Moses, God will judge you based on your ability to keep His law. Now, listen to this mga kapatid. Again, the law demands perfect obedience. Kasi po, we cannot pick what we like to obey. Hindi tayo po pwedeng pumili lamang ng, okay, pastor, ang gusto ko lang gawin, ang gusto ko lang sundin, itong 5 utos na ito. Pastor, sa susunod, ang gagawin ko lang itong 3 utos na ito. Pastor, ang gagawin ko lang ay yung 7 utos na ito at yung ibang mga utos isasantabi ko. Yung ibang mga utos hindi ko gagawin. No. We have to obey all the laws of God without fail. Kinakailangan po natin sundin lahat yung kautosan. Now, if you fail to keep it, sorry na lang, you will be cursed. Mapapailalim ho tayo sa sumpa kapag hindi natin naipasa ng 100%. Alam niyo mga kapatid, no matter how hard you try, you cannot perfectly obey all of God's law. So, kung ganon, ibig sabihin lang yan, you do not qualify for the blessing. Kasi alam natin yan sa book of James, sumablay ka lang ng isa, sablay ka na rin sa lahat. At mapapailalim ka doon sa sumpa. Kasi doon lang po, wag na ho tayo lumayo. Doon lang po sa 10 Commandments. Sino pong kabisadong 10 Commandments? Sa 10 utos. Ang tanong ho dito, sa 10 Commandments na yan, meron bang tao na talaga nasunod yung 10 Commandments na yan? Meron bang tao na perfect yung 10 Commandments na yan? Kung meron man nagsabi sa atin, Pastor o brother, ako, nasunod ko lahat ng 10 Commandments, doon pa lang sablay na siya. Kasi sabi doon sa 10 Commandments, wag kang magsisinungaling. Okay? So, ibig sabihin, wala talagang makakasunod sa lahat ng kautusan. Again, lumabag ka lang ng isa lang, magmintis ka lang sa isa, sorry na lang, nagkasala ka sa lahat. So again,
kung hindi mo maipasa ng 100%, hindi siya qualified for the blessing. Nako natin. Now, kung ito po ang requirements para sa pagpapala doon po sa panahon ni Moses, doon po sa mga Israelites, question, papaano pinagpapala ngayon ng Diyos yung buhay ng mga Israelita? Papaano pinagpapala ng Diyos yung mga tao sa ilalim po ng batas ni Moses? No? Papaano pinagpapala? Hindi naman pala nasusunod ang lahat ng batas, ang lahat ng kautusan. Now, the giving of the Ten Commandments was recorded in Exodus chapter 20. Remember that? Naalala niyo po ba yun? Binigay ang batas, ang Ten Commandments, na iniukit sa dalawang tapis ng bato doon po sa Mount Sinai. Okay? At binigay kanino? Kay John the Beloved. Sorry. Kanino binigay? Kay Moses. The law was given through Moses. Okay? So, sa Mount Sinai. But of course, God knew that nobody can perfectly obey the Ten Commandments. That's why, right after God gave the Ten Commandments, hallelujah, God gave them the way for them to be blessed by God. So alam ng Diyos na talagang hindi masusunod ng lahat ng kanyang bayan, yung mga Israelita, hindi mape-perfect yung kautusan, gumawa pa rin ang Diyos ng kaparaanan para makatanggap pa rin, makaranas pa rin ng pagpapala yung kanyang bayan. Now, nakuha natin. Now, sabi po ng Exodus chapter 20. Sabi po ng Exodus chapter 20, verse 24. Okay? Wala ba dyan? Sabi po ng verse 24, no? An altar of earth you shall make for me, and you shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen. In every place where I record my name, I will come to you, and I will bless you. Ang sabi ng Lord, and I will bless you. Wow! So after maibaba yung Ten Commandments, pero sa mga bandang dulo ng talata na yan, sa verse 24 na binasa natin, I will bless you. Naka natin. Now, aral po tayo ng bahagyan ng mga Hebrew word. Next slide po. Ang sabi po ng altar, sabi kasi doon na altar, di ba? An altar of earth you shall make for me. Now, yung altar po, ang Hebrew word po niya is misbek. Misbek, hindi po Miss Beach kasi pag tinanggal mo yung Miss Beach, no? Dagat, karagatan. Misbek, ang if not mistaken, no? Misbek ang basa sa Hebrew word niyan. Yan po ay nag-ugat sa salitang zabak. Zabak meaning a place of slaughter, sacrifice to slaughter for sacrifice. So, in other words, ibig sabihin, yung altar na yan na pinagawa ng Diyos sa kanila ay lugar po ng paghahandog. Okay? O lugar ng pagsakripisyo. Sacrifice. Now, ano nakita nyo dito guys? Ano nakita nyo mga kapatid? That was a picture of the cross of Calvary. Yan po ay napakagandang larawan ng krus ng Kalbaryo. Ang tanong, saan ba napakot namatay ang Panginoong Hesus? Doon po sa krus. Saan po? Doon po sa krus ng Kalbaryo. So the sacrifice, the burnt offerings, the sheep, the oxen, they were pictures of the Lord Jesus Christ shedding His blood at the cross of Calvary. So yan po ay napakagandang paglalarawan o tumutukoy niya, walang iba kundi doon sa tinapos na gawa ni Lord doon po sa krus ng Kalbaryo. And we know that, na kung saan, di ba, yung Old Testament scripture, meaning the whole Bible is point to Jesus. Lahat po yung tinutukoy po sa Old Testament scripture, yung yung tinatawag na Pentateuch. Ano po yung Pentateuch or yung Torah? Alam niyo ba, ito po yung tinatawag na first 5 books. Ano po yun? Yun yung Matthew, Mark, Luke, sorry. Yan po ay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. No? Pero yung mga bagay na yan, alam nyo, lahat po niyan, ang tinuturo lang din yan, ang tumutukoy din yan, walang iba kundi yung ating Panginoong Hesus.
lahat po ng prophecy in the Old Testament scripture, ang tinuturo po niyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So yung sakripisyo, yung mga handog na sinusunog, yung mga tupa, alam natin, di ba? Yung mga sheep, no? Yung mga, yung lamb, no? Ito ay larawan ng ating Panginoong Hesus na nagbuhos ng kanyang dugo doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, sa bagong tipan, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, okay, dahil sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, wala ka na sa ilalim ng sumpa. Amen. Wala ka na sa ilalim ng sumpa. Guess what? Nasaan ka ngayon? Anong ilalim ka ngayon? Nasa ilalim ka ng pagpapala. Amen. Nasa ilalim ka ng pagpapala. So you are blessed. Amen. Katunayan nga, you are already blessed. Pinagpala ka na ng Diyos. Amen. Ikaw ay lubos na pinagpala ng Diyos. Pastor, anong katunayan natin dyan? Simple lang. Galatians chapter 3. Alam na naman yan. Galatians chapter 3, verse 13. Sabi ho dito, verse 14, Christ has redeemed us from the curse of the law. Law. Ano yun, nabanggit natin. Pinag-usapan natin yung batas, yung law. Pero, tinubos tayo ni Jesus Christ mula sa sumpa. Kasi, pag hindi mo nasunod yung isang batas lang, mapapailalim ka ng sumpa. Pero salamat na lang, under the new covenant of grace, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Grabe. Can you imagine? Alam niyo, dapat tayong nandun sa krus eh. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, siya na nandun sa krus. Siya na yung naisumpa doon. Masingit ko lang. Sa Bible po, may tinatawag na mga covenant or covenants. At sa Biblia po, meron pong 3 major covenants. Naalala niyo po yun? Una, yung Abrahamic covenant. At yung sunod ay Mosaic covenant. Meron pa nga yung Davidic covenant. Pero natin singit kasi sa Bible, yung tinatawag na 3 major covenants lang. At yung sunod doon, yung New Covenant na kinalalagay natin. Alam niyo ba, yung Abrahamic covenant, pasinin niyo, aralin niyo, basahin niyo yung buhay ni Abraham. Meron bang sumpa na dumating sa buhay ni Abraham? Wala. Kahit twice siya nagsinungaling. Now, hindi ko sinasabi magsinungaling kayo, ha? Pero ibig sabihin, alam mo yung sumpa na yan? Saan napupunta yung sumpa? Doon sa kanyang mga kaaway. Okay? So yung sumpa, napunta sa mga kaaway. Pero yung blessing, nasa buhay ni Abraham. Naka natin? Yung sumpa, saan po napunta? Sa kaaway. Yung blessing kay Abraham. Naka natin? Now, Mosaic covenant. Ang tanong, saan mapupunta yung pagpapala? Sa lahat ng sa lahat ng makakasunod ng kautusan ng batas. Kanina, nabanggit natin, kailangan lahat, okay? Naka natin. Ngayon, saan ngayon mapupunta yung sumpa? Simple lang. Yung sa mga hindi makakasunod ng lahat ng kautusan. Now, alam niyo ba, nung hindi pa tayo, wala pa tayo sa Panginoon, kaaway tayo ng Diyos. So dapat ang sumpa nasa atin. Pangalawa, hindi naman natin natutubad lahat ang kautusan. Tama? So dapat ang sumpa nasa atin din. But thank God, hallelujah, under the new covenant of grace, saan ngayon napunta ang sumpa? Sa'yo ba? Hindi. Nasaan? Doon sa krus ng Kalbaryo. Saan napunta? Doon kay Jesucristo. Okay? Kaya nga sabi niya, it is finished. Tapos na ang sumpa sa buhay mo. Kundi pagpapala na ngayon ang nasa buhay mo. Amen? Nasa ilalim ka na ngayon ng pagpapala. Amen. Whew. So we are now under the new covenant of grace. At napakapalad natin mga kapatid na tayo ay nabubuhay na after the cross. Ang hirap pong mabuhay before the cross. Ang hirap mabuhay under the old covenant of Moses. Biruin mo, magkasala ka lang, di ba alam natin, magdadala ng mga hayop, pang-alay. Siguro kung ganun, baka ubos na yung mga alaga natin, baka pati yung pinaalagaan nating, pet or, yung aso. Or kalapate. Alam mo yon, magkaubos-ubos na dahil yun ang ginagamit pang alay eh. Para lang matakpan ang kasalanan mo pansamantala. Bili mo, pansamantala lang yun ha. So salamat na lang. Nabuhay tayo under the new covenant because nabubuhay tayo ngayon after the cross. Amen? So Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it's written, cursed is everyone who hangs on a tree, so that
the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. Bili mo, the blessing of Abraham, again, yung buhay, yung pagpapala ay nasa buhay lamang ni Abraham pero wala yung sumpa. Ngayon sabi dito, the blessing of Abraham might come upon, saan po? Sa mga Gentiles. Sino po yung Gentiles? Tayo po. Hindi naman tayo Hudyo. Wala naman tayong dugong nalalantay na mula sa Hudyo, sa lahi ng mga Hudyo. Tayo mga Hentil. Tama ho ba? Tayo mga Gentiles. Pero sabi dito, yung pagpapala ni Abraham, hallelujah, ginagawad sa buhay mo at sa buhay natin. Naka natin, wala nang sumpa. Wala nang sumpa. Bakit? Na kay Lord na, inako na doon na sa krus ng Kalbaryo, siya na naging sumpa. Upang na siguro tayo naman, again, ang mapailalim ng pagpapala. Amen po ba? So because of what Jesus Christ has done on the cross of Calvary, we are redeemed from the curse of the law. Woohoo! Tayo ngayon ay natubos mula sa anumang sumpa. The old covenant of Moses ended on the cross. Kasi po, before the cross, yun po yung old covenant. Now, after the cross, yun po ang new covenant of grace. Nakuha pa natin. Now, the new covenant, kasi po, again, before the cross, yun po yung old covenant based on our performance. Okay? Base sa ating performance. Now, the new covenant, after the cross, ito po yung new covenant. The new covenant, listen to this, the new covenant is no longer based on our performance. The new covenant is now based on the perfect obedience of Jesus Christ on the cross of Calvary. The new covenant is now based on the perfect performance of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Amen po ba? Praise God. So, hindi yan base sa ating, ano mo yun? Sa mga gawa. So, ang pagpapala po ng Diyos ay sure gurado sa buhay mo. Pakitapik, sure gurado. Sure gurado. Ang pagpapala ng Diyos ay sure gurado sa buhay mo. Okay, bakit? Dahil hindi ito sa sarili mong kakayahang sumunod sa kautusan, kundi sa sakdal na pagsunod ni Jesus hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito ang good news. Amen. Sabi na banggit ni Brother Kenneth kanina, di ba? Ang dami ng bad news sa mundo natin. Di ba? Hindi ko alam kung bakit ang maraming mga tao nagbababad pa rin sa bad news. Siguro, mas maganda nilang bigyan ng oras, pakinggan naman ng good news. Amen. Kasi pag napakinggan natin ng good news, siguradong, alam mo yun, may pag-asa, may blessing, may kapayapaan, may pagpapala, may kaligtasan. Amen. Nakuha po natin. So, ito yung good news. Dahil sa pamamagitan ng Jesus Christ, hallelujah, tayo po ay, alam mo yun, pinatawad sa lahat nating kasalanan, ginawa tayong matuwid sa harapan ng Diyos, sure gurado ang ating kaligtasan, and through Christ Jesus, we will never ever receive any curse from God. Na kahit minsan, paminsan-minsan, alam mo yung kanta na yun? Na kahit paminsan-minsan, sumasablay tayo sa kautusan. Tama ba? Again, hindi naman natin kaya yung perfect yun eh. Di ba? Yung lahat ng kautusan. Ako natin. Now, ito po yung pangalawang gusto kong bigyan ng diin or emphasis. Kung ang pagsunod sa lahat ng kautusan ang siyang requirements para po sa pagpapala, again, papaano pinagpapala yung mga buhay ng mga Israelita under the Old Covenant? Paano pinagpapala yun? Again, nabanggit natin kanina, yung Ten Commandments, wala nga maka-perfect doon. Kasi nga, sa batas, ang paglabag sa isa ay paglabag sa lahat. So, kung ito ang requirements para sa pagpapala, again, paano ngayon pinagpapala ang mga Israelita? Paano ngayon pinagpapala? Now, thank you, Seth. Now, sa Exodus chapter 20, again, binigay yung batas kay Moses. Hindi natin isa-isahin pa, ha? Hindi natin isa-isahin pa, lalo tayong tumagal. Sa chapter 24, 20, binigay yung batas. Okay? 24, pinagtibay yung kasunduan. Meaning, pinagtibay yung covenant. Kaya nga nagkaroon ng Old Covenant, or yun nga, Old Covenant Moses. Kasi pinagtibay yan. Yan ay niratified ng dugo ng animals. Pinagtibay yan. Okay? So, sa chapter 25 naman, ito naman yung instruction sa paggawa ng Ark of the Covenant, no? Table for the showbread, at yung gold lampstand. At doon po sa chapter 20 is yung tabernacle of Moses. Alam niyo ba yung tabernacle? Tabernakulo. At pagdating po sa chapter 28 ng Exodus,
garments for the high priest. Yung kasuotan ng high priest. So, babalikan natin tanong. Ang tanong pa, paano pinagpapala ng Diyos yung mga Israelita sa panahon po nila, sa panahon ng Old Covenant? Ang Diyos ay nagbigay ng paraan para sila ay pagpalain sa pamamagitan ng kanilang high priest. Sabihin natin high priest. Galing ng Lord, no? Si Lord pa rin ang gumagawa ng paraan. Ang tao na nagkakasala, pero si Lord pa rin ang gumagawa ng paraan. Si Lord pa rin ang nagre-resolba sa anumang kusot na ginawa ng tao. Amen. Si Lord pa rin ang gumagawa ng solusyon sa anumang ginagawa o kamalian, pagkukulang ng mga tao. Under the old covenant of Moses, the high priest was appointed to represent the people before God. Sa ilalim po ng lumang tipan, yung high priest, yung propeta po, mga propeta. Ang propeta po ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos papunta sa mga Israelites. Tama ho ba? Okay? Kinakausap yung mga Israelites. Yung, di ba, marami tayong mga propeta na alam sa Old Testament. Jeremiah, Isaiah. So, kinakausap ng Diyos yung mga propeta at yung mga propeta naman, siya naman nagpapaabot ng mensahe sa mga Israelites. Okay, so pag ganun. Now, ang high priest naman was appointed, siya po ay na-appointed, itinalaga para kumatawan, mag-represent sa tao before God, sa harapan ng Diyos. Nakapan natin? Ang prophet, salita, okay? Pero ang high priest naman, siya naman yung humaharap sa Diyos. Natin? So, the high priest, no, at alam natin yung high priest po, siya naman yung nag-aalay or naghahandog ng dugo. Papasok siya doon sa tinatawag na sa loob po ng tabernacle. Okay? At doon po sa loob po ng tabernacle, yan po ay may dalawang bahagi. Yung unang bahagi po ng tabernacle, yan po yung tinatawag na holy place. At yung pangalawang bahagi po ng tabernacle, yung nahaharangan ng curtain or ng veil, bakapal ng curtain, if I'm not mistaken, more than 6 inches, ganun kakapal. At napakataas. Napakahaba. Oo, parang pader, napakakapal niya. Bakit? Kasi para na sa ganun, wala talagang, hindi pwedeng, alam mo yun, walang pwedeng pumunit o mahati. Kasi napakasagrado po yung holy place. Holy of holiest. Hindi lang siya holy place, kundi holy of holiest. Sa Tagalog, dakong kabanal-banalan. Okay? At doon po sa pangalawang bahagi na yan, naroon po yung Ark of the Covenant na tinatawag natin. Naka natin yung Ark Covenant. Yung Ark of the Covenant, yun po ay may dalawang cherubim na magkaharap. At sa ilalim po ng kabanantipan na yan, naroon yung batas ni Moses, yung 10 Commandments. Okay? So, yun po. Nakuha natin. So, tingnan po natin yung picture para mas, ito pala yung picture. Ayan. May picture pala, Tuper. Ito po yung tabernacle. And then next slide. Pasok tayo. Yun po yung unang bahagi po ng tabernacle. Andyan yung golden lampstand. Andyan yung parang pinaka-insenso. Okay? Next, ito na po. Pasok po tayo sa ikalawang bahagi. No? Yan po yung Ark of the Covenant. Nako natin. Now, doon po sa Ark of Covenant, or doon po sa Holy of Holiest, ay tanging high priest lamang ang pwedeng pumasok doon. Only the high priest could enter the Holy of Holiest once a year. Once a year on the Day of Atonement, yung tinatawag na Yom Kippur. Yung isang beses lamang sa loob po ng isang taon. Nakuha pa natin. So sa ilalim po ng kautusan ni Moses, ang pagpapala pala or ang kapatawaran sa bansang Israel ay nakasalalay sa taunang ritual na isinasagawa ng high priest sa araw ng pagtutubos, yung the Day of Atonement. Nakuha pa natin? Minsan lamang siyang pumasok doon sa yung high priest doon po sa Holy of Holiest. Nakuha natin. At tingnan nyo, bago siya pumasok sa Holy of Holiest, okay, para magwisik ng dugo ng mga hayop, no? Magpapausok muna ng kamangyan yan. No? Kailangan mo lang palabutan o punuan ng usok. Okay? Pupunuan mo lang ng usok yan.
No, kumbaga yung usok kasi parang siya yung nagiging yung mabangong kamangyan, no? Upang mapuno yung usok ng silid. Dapat, tingnan nyo, dapat masunod ng high priest ang bawat detalye ng ritual ng eksakto ayon sa utos ng Diyos. Dapat masunod yun. Kasi kung magkakaroon ng konting kamalian lang, konti lang, gatiting na kamalian lang, sorry na lang, mamamatay yung high priest sa loob na yun. Mamamatay yung high priest na sa loob na yun. So habang nasa loob naman yung high priest, isinasagawa niya yung eksaktong detalye, bawat detalye ng ritual na iniutos ng Diyos sa kanya, habang ginagawa naman yan, yung bayan naman ng Israel, nakaantabay yan, nag-aabang sa labas. Inaabangan yung paglabas ng kanilang high priest. Okay? Inaabangan nila yung tahimik na naghihintay sa labas kung makakalabas pa ng buhay yung kanilang high priest. Kaya nga merong takot, may pangamba eh. Tahimik doon, seryoso talaga sila. Hindi sila pwedeng mag-joke doon. Hindi sila pwedeng magbiro doon kasi kapag hindi lumabas yung kanilang high priest, sorry na lang, salot ang dadapo sa bayan ng Israel. Curse ang dadapo sa bayan ng Israel. Okay? So again, dala ng high priest yung dugo ng mga animal. Okay? Ng hayop. Okay? So, iwiwis sa mercy seat sa ibabaw na yon. Bilang handog para sa kanyang sariling kasalanan at para sa kasalanan ng sambahayan, ng bayan ng Israel na yan. Nako natin. Now, eto ngayon. Kapag lumabas ngayon ng buhay yung kanilang high priest, yan po ay palatandaan na tunay na nagtagumpay, nagampanan yung gawain ng kanilang high priest. Okay? Nako natin. So, kung lumabas ng buhay yan, alam nyo, ayon sa Bible scholar, kapag lumabas ng buhay yung kanilang high priest, talaga naman yung hiyawan nila, yung celebration nila, ayon sa Bible scholar, 10 milya, rinig na rinig yung kanilang hiyawan. Woo! Woo! Yeah! Yeah! Something like that. No? Napapaus lang ako. No? Nako natin, ganun sila maghiyawan. Okay? Ganun sila magsigawan, mag-celebration. Kasi sa pamamagitan ng tagumpay ng high priest, nakamit ng bayang Israel ang kapatawaran at nakamit yung blessing. Ibig sabihin, 1 year silang mag-aani na kanilang mga pananim, 1 year silang pagpapalain, at 1 year silang, alam mo yung kahit may lumusob sa kanilang ibang bansa, kalapit ng kanilang bansa, sila ay magtatagumpay sa laban na yan. Okay? So 1 year silang magkakaroon ng celebration, ng kagalakan. Bakit? Kasi lumabas ng buhay yung kanilang high priest. Amen? Lumabas ng buhay yung kanilang high priest. Pero kapag hindi lumabas ng buhay yan, again, sorry na lang. Sumpa ang mangyayari. So sa susunod taon, ulitin na naman to. Paulit-ulit. Nako natin. At alam natin, yung high priest under the old covenant, mamaya madadaanan natin yan, tumatanda na mamatay. Kinakailangan palitan. Kasi hindi pa pwede walang high priest yung bayan ng Israel. Okay? Namamatay yan. But you know what sabi ng Biblia? The law is only a shadow of the good things to come. Nako natin, not the realities themselves. The reality is found in Christ Jesus. The reality is found in Christ Jesus. Kaya nga mga kapatid, salamat na lang again na tayo ay nabubuhay after the cross. Kasi ang ating high priest, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Ang ating high priest, walang iba kundi ang ating Panginoon. At yung high priest natin si Jesus Christ ay hindi lamang yung inialay niya o inihandog niya yung dugo ng animal, kundi mismong sarili niyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Amen? At ito pa ang good news, mga kapatid. Ito pa ang good news. Hindi lang siya natiling patay, nung ikatlong araw, siya ay muling nabuhay.
Amen. So kung itong mga bayan ng Israel, naghihintay sa nag-aabang na lumabas yung kanilang high priest, at kapag nakita ng lumabas yung high priest, magse-celebrate yan, maghihiyawan yan. Kasi nga, 1 taon na naman silang pagpapalain. Okay, nako natin. So, tayo naman, anong klaseng celebration ang ginagawa natin? Okay? Kaya wag na magtaka yung iba. Bakit yung mga born again bakit? Yung may mga gitara pa, may drums pa, may palakpak, may hiyawang pa, hallelujah, praise the Lord forevermore. May mga ganun, amen brother, amen pastor. Celebration! Masaya tayo. Bakit? Kasi muling nabuhay si Jesus Christ. Hindi siya nanatiling patay. Kapatid, kung nanatiling patay si Jesus Christ, nako, tayo ay mananatili sa ating mga kasalanan. Walang kapatawaran sa ating mga kasalanan at sigurado, alam natin kung saan tayo pupunta. Okay? But thank God, ang sabi ni Pablo, but now, siya ay muling nabuhay. Siya ay muling nabuhay. Ibig sabihin, wala ka na ngayon. Pinatawad na lahat mong kasalanan, past, present, and future. Hallelujah. Wala ka na sa ilalim ng sumpa. Amen. Dahil muling nabuhay ang Panginoon, ngayon, ikaw ngayon ay lubos na pinagpala ng Diyos. Amen. Naka natin. Now, sabi po ng Hebrews. Sabi ng Hebrews chapter 9, 9:11, verse 12, but Christ came as high priest of the bad things to come. Ay, sorry. Ano ba yun? Good things pala, sorry. Christ came, si Kristo ay dumating sa atin bilang high priest ng ano yun po? Ng mga masasamang mga bagay na darating, ng mga sakit karamdaman, cancer na mga darating, ng mga, alam niyo, mga problema at anumang uri ng problema, mga masasamang mga bagay na darating. Hindi po. Of the good things to come. Amen. So Christ came as high priest of the good things to come, with a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation, na hindi gawa ng tao, kamay ng tao, na wala dito sa ibabaw ng mundo, okay, na yung perfect tabernacle na sinasabi dito is heaven itself. Yun lang. Ganun lang kasimple. O natin, verse 12. Now, with the blood of goats and calves, not with the blood of goats and calves, kasi nga bakit? Hindi dugo ng hayop, kasi the blood of the animals can never take away naman Di ba? Hindi naman makapag-alis talaga ng kasalanan yung dugo ng hayop. Okay? Not with the blood of goats and calves, but with His own blood, He entered the most holy place once for all. Diba? Having obtained what kind of redemption? 1-year redemption ba? 2 years redemption? 100 billion redemption? Hindi po. Eternal redemption. Amen? So having obtained eternal redemption. Hallelujah. So hindi po, again, dugo ng hayop ang inialin ni Jesus Christ, kundi yung sarili niyang dugo. And He entered the most holy place. No? Na hindi gawa ng kamay ng tao, kundi, alam mo yun, heaven itself. Para tiyakin yung ating eternal redemption. Okay, now, ano ibig sabihin nito? Kapatid, if you are in Christ Jesus, are you in Christ Jesus? If you are in Christ Jesus, you are eternally forgiven, saved, and blessed. So Christ obtained eternal redemption for the believers since His sacrifice was once for all. His redemption ay eternal ito, not temporary like in the old covenant. Diba? So His sacrifice was complete and unrepeatable. Hindi na ito mauulit-ulit, paulit-ulit. Gaya ng ginagawa ng high priest under the old covenant, kada taon, paulit-ulit, ang kulit, paulit-ulit na lang. Okay? So, yung kanyang sakripisyo ay kumpleto na po yan. At hindi na maulit kasi ito po ay eternal. Ibig sabihin, no needs
No one needs to pay for sins again. So, ibig sabihin mga kapatid, bilang believer, are you believer? Bilang mga mananampalataya, we are forever blessed. I mean, you are forever blessed. I mean, pakisabi sa katabi mo, you are forever blessed. So, God's blessing is not temporary, mga kapatid. It is forever, and no one is able to change it. Walang sino man ang pwedeng makapagpabago nun. Amen? You are not blessed today and cursed tomorrow. Naku sana ngayon, pinagpala ka, ngayong araw ng linggo, yes, dapat na-bless ako kasi, alam mo yun, araw ng linggo eh. Pero bukas makalawa, Monday, Tuesday, Wednesday, curse? Hindi po ganon. Hindi po ganon. Amen, you are not blessed today and cursed tomorrow. You are irreversibly blessed and eternally forever blessed. Amin po ba? So hindi tayo pinagpala ngayon, bukas sumpa. Susunod, sumpa na naman, tapos pinagpala. Hindi po. Hindi po ganun. Tiyak po yung ating blessing. Tiyak po na tayo ay pinagpala because Jesus Christ is our high priest. Today, tomorrow, always, and forever. I mean, He's the same yesterday, today, and forever. Kaya ikaw, kapatid, sabi mo sa kapatid, ikaw yun. Ikaw, kapatid, ay blessed today. Sabi mo, blessed today, blessed tomorrow, blessed always, and blessed forever. Ikaw yun, ako yun, tayong lahat yun, mga kapatid. Tayong mga mananampalataya. Amen. Tayo yun. So as our high priest, Jesus represents us before God, and because He will never die but continue as our high priest, guess what? We have an everlasting righteousness, and again, we are forever blessed. Amen? We are forever blessed. So rejoice, mga kapatid. Magsaya tayo, magdiwang tayo, mag-celebrate tayo, gaya ng ginagawa ng mga Israelites kapag nakita nilang lumalabas yung kanilang high priest na talaga namang hiyawan talaga. Amen? Na walang patid yung hiyawan kahit magkamaos-maos, magkapaos-paos. Amen? So rejoice. Sabi ni Pablo, rejoice in the Lord always. Rejoice. Di ba? Rejoice. Ano ba sa Tagalog rejoice? Magalak, di ba? Magalak. Magalak. Kaya di ba, pag praise and worship talaga naman, di ba, nagagalak tayo, may palakpakan, may hiyaman, ano mo yun, may sayawan. Di ba? Well, kasi siguro talaga hindi pa naiintindihan ng ibang tao. Na akala nila tayo mga born again Christian, weird. Ang weird naman namin, parang mga timbang naman yung mga yan, bakit ganun? No, hindi po. Well, kasi sa totoo lang ako dati po kung ganun. No? Tinatawa yung mga burn again na yan. Ganun pa, burn again na yan. Alam mo, minsan, niyaya pa ako ng miss ko, merong youth session na to, youth service. Hindi pa ako nakakilala. May nag-invite sa kanya. Siyempre, mga kabataan naroon. Alam mo kanta nila? Yung one way, di ba? Jesus, I live for. Tapos parang, alam mo yun, sabi ko, ano ba yan? Ganyan ba yung pagpuri sa Diyos? Ganyan ba yung pagsamba sa Diyos? Bakit ganon? Kasi ang alam ko lang, kasi yun ang alam ko before. Pero paglabas naman, pre, tara na! Tara, sige, ilang shot yan? Ilang bote yan? Tapos next, yung naman, Panginoon, patawarin mo ako. Ganon. Tapos yun nga, yung one way, ano ba yan? Uwi na tayo! Ayoko dito, hindi ganyan ang tamang pagsimba. Misis ko, wala nagawa. Girlfriend ko pala siya dati. Ngayon, ex-girlfriend. Wala, sige, pinagbigyan ako. Niyaya ko doon sa malapit sa ano namin. Doon sa simbahan ng, alam mo yun. Tara, load tayo. Lumot ka. Load. Di ba, may parang may ano pa yun? Load ka. Tayo daw, sabi niya, tayo. Punta tayo sa confession room.
pinagpipray natin yung mga taong yun na makakilala sa Panginoon. Upang sa ganon, maranasan din nila kung ano yung nararanasan natin sa piling ng Panginoon. Amen. That's why we need to share the gospel to them. Kailangan natin ibahagi yung mabuting balita sa kanila. At maranasan nila kung gaano pala kasarap, kasaya sa piling ng ating Panginoong Yesus. Sa piling ng ating high priest. Amen. So rejoice, mga kapatid. Rejoice, gaya ng mga Israelites na inaabangan nila yung paglabas ng kanilang high priest. Na kapag nakita lang lumabas ang kanilang high priest, talaga naman, hallelujah, walang humpay ang kanilang hiyawan. Amen? Walang humpay yung kanilang hiyawan. Now, Hebrews chapter 7. Hebrews 7, 20 to 28. And inasmuch as he was not made priest without an oath, for they have become priests without an oath. Oh, Lord. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. But he, with an oath by him who said to him, the Lord has sworn and will not relent, you are priest forever, according to the order of Melchizedek. Okay, so repairing ito. Di mo ha? Repairing yan sa ating Panginoong Jesus. And then verse 22, by so much more, Jesus has become a surety of a what? Of a better covenant. Bili mo, si Jesus ang katiyakan ng mas mabuting tipan na kinalalagyan natin. Di ba? Talagang napakabuti talaga ng tipan na kinalalagyan natin. Now, the old covenant was good, but what we have today, under the new covenant, is far better. Masigit na mabuti. Sabi ng Biblia, kung di ako nagkakamali, Hebrews chapter 8, next chapter, Hebrews 8, sabi doon, the new covenant is established on better promises. The new covenant established on better promises. Ang bagong tipan ay pinagtibay sa higit na mabuting mga pangako. Ang tanong, pero bakit nga ba? Bakit ang new covenant ay better covenant? Bakit ang new covenant ay tinawag na better covenant? Because the new covenant depends on what Jesus did, not on what we do. Amen? It is not based on our performance. It is based on Him. He is the surety and we are not eh. Siya talaga yung katiyakan eh. Siya ngayon naging masunurin hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Tama ho ba? Pangalawa, bakit better covenant, a new covenant? Because in the new covenant, our high priest is Jesus Christ. Amen? Our high priest is Jesus Christ na kahit na hindi na muling mamamatay. Minsan lang namatay si Jesus Christ nung inialay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At sapat na po yun. Hindi na siya babalik muli dito para bayaran ulit yung ating mga kasalanan, no? Magsasakatawang tao na naman, ikakahiya, itatawtwa, pagbibikaan ng hindi magaganda, sasaktan, bubugbugin, hihilain yung balbas, susuotan ng koronang tinik, papakuin, siksibatin tagilid. Hindi na mangyayari yun. Sapat na po yung 2,000 taon na nakakalipas. Okay? Hindi na po yun. Alam niyo, babalik si Lord. Sino naniwala babalik muli si Lord? Amen. Babalik si Lord para kunin na kanyang church. Para kunin yung kanyang mga mananampalataya. Yung kanyang bride. Yung bride. Nasingit ni Kenneth yung bride. Next year ba? Next year? Pwedeng pag-usapan yan. Habang di pa dumarating si Lord. Habol-habol. Joke lang. Okay, verse 23. Also there were many priests because they were prevented by death from continuing. Pwede mo, di ba? So under the old covenant, ang high priest po ay tumatanda at kalaunan po ay namamatay. Di ba? Alam natin yan. So they all died in the end for they were only men like us. Kasi kagaya lang din na. Kaya nga sila, nag-aalay din ng kanyang handog eh. Para sa kanyang sariling kasalanan din eh. Di ba? Para sa kanyang sariling kasalanan at para sa kasalanan ng bayan ng Israel. So no priest or high priest in the Old Testament or Old Covenant was permanent because they all were subject to death. At ito, mga kapatid, kapag nangyari yon na namatay yung kanilang high priest,
kapag namatay yung kanilang high priest, the nation of Israel became afraid. Why? Bakit? Kasi nawalan na naman sila ng high priest. Kasi kailangan ng high priest. Okay? Natatakot sila kasi kailangan ng high priest. Ako natin. But today, our high priest is Jesus Christ. At nananatili siyang buhay magpakilan-kailanman. So there's no reason to fear. Walang dahilan para matakot. Pangalawa, kapag nangyari yon, kapag namatay yung kanilang high priest, no, the nation of Israel became afraid because dahil they were unsure if next high priest was good or not. Hindi sila sigurado kung next high priest ba na ay mabuti o masama. Okay, but thank God, hallelujah, under the new covenant of grace, ang ating high priest ay masama? Mabuti. At sabi doon, binasa natin sa Hebrews, Christ came as our high priest of the good things to come. Walang sinabi good things and bad times, kundi good things to come. Mga mabubuting bagay na darating. Amen. So, nakakatiyak talaga na ating high priest ay napakabuti. Amen. Now, verse 25. But he, because, verse, tasan tayo, tuper. But he, because he continues forever, has an unchangeable priesthood. Next slide. Verse 25, sabi po, therefore, he's also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. For such a high priest was fitting for us. Bakit? Kasi who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens. May kanta si Don Moen eh. Ang tagal? Your name is high. Tama ba? Greater than the nations. Something like that. So, alam mo yun? Higher than the heavens. Okay? So, yung high priest po under the old covenant ay wala pong karakter gaya ng anak ng Diyos na si Jesus Christ. Pero yung ating high priest, hallelujah, holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens. Amen? Hallelujah. So salamat na lang sa ating high priest. At the old covenant, no? Under the old covenant, high priest could only go into the Holy of Holies. But Jesus went into heaven. Baka natin, mismo doon sa heaven. So, ibig sabihin mga kapatid, ito yung high priest na kinakailangan natin. Amen? Ito yung high priest na kailangan ng tao. Ito yung high priest na kailangan ng tao dito sa ibabaw ng mundo. Hindi yung high priest na kung sino-sino. Lalong-lalo na hindi yung high priest doon sa Old Covenant. Ang kailangan natin, ang kailangan ng tao yung kailangan ng high priest ng mga tao, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? So verse 27, medyo malapit tayo matapos. 27 po, who does not need daily as those high priests to offer up sacrifice, first for his own sins and then for the people. For he did once for all when he offered up himself. So for the law appoints as high priests men who have weakness, but the word of the oath which came after the law appoints the Son who has been perfected forever. Whew. Hallelujah. Amen. So, sabi dito, once for all. Once for all meaning Jesus' work was a perfect work. Tama ba? Yung ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo, talagang perfecto na yun. Kaya nga sumigaw siya ng it is finished. Tapos na, ganap na, kumpleto na, wala nang kulang. Okay, at wala ka nang pwedeng idagdag doon. Nako natin, sapat na yung ginawa ni Lord. At He will never go to the cross again. Hindi na siya muling mamamatay muli. At napansin nyo mga kapatid, napansin nyo po, Jesus was both the high priest and the sacrifice. Diba? He was both the sacrifice and the sacrificer.
Kaya nga, it's all about Him eh. Ganun lang kasimple. It's all about Jesus. It's all about Him. The Bible is all about Jesus. No? From Genesis to Revelation, it's all about Him. It's all about Jesus. Naka natin. Now, sa ating pagtatapos, pupunas muna ako ng pawis. Sa Book of Numbers, chapter 22 hanggang 24, okay, sino po nagbabasa ng Old Testament Scripture? Meron pong nagngangalang Haring Balak or Haring Balak. Okay? At si Haring Balak ay talagang meron siyang balak. Meron siyang masamang balak talaga. Kasi handa siyang magbayad ng napakalaki para sumpain yung bayan ng Israel. Nako natin. At inupahan niya si Prophet Balaam, si Propeta Balaam. Okay, handa siya magbayad para sumpain yung mga Israelites. Pero, napagtanto ni Balaam na kapag ang Diyos na ang nag-aproba o nagbitaw ng pagpapala, permanenteng selyado na ito at hindi na po pwedeng mabawi pa. Amen? Hindi na mababawi pa. Sabi po ng Numbers chapter 22 verse 12, God said to Balaam, do not go with them. Kasi may mga pumunta eh. Pinasugod si Balaam eh. No? You must not put a curse on those people. Because they are what? They are what? Because they are blessed. Amen. And then Numbers chapter 23, next slide po, verse 20, listen, I received a command to bless. God has blessed and I cannot reverse it. I cannot reverse it. So Balaam explains, pinaliwanag niya kay Haring Balak, na kung saan meron siyang masamang balak talaga. Okay, pinaliwanag niya that he has been given a command from God to bless Israel. And because God has blessed them, there is nothing Balaam can do to change it. Walang magagawa si Balaam na baguhin yun. Kasi ang pinagpala ng Diyos ay pinagpala talaga. Amen? At makikita natin sa story na yun, galit na galit si Haring Balak. Kasi hindi nasunod yung kanyang balak. Okay? Galit na galit si Balak. Because instead of cursing Israel, Balaam has repeatedly blessed them. Kasi 3 beses na pinagpala, kung mapapansin nyo, 3 times na biniles. Paulit-ulit. Now, anong ibig sabihin nito? Binibigyan po ng diin dito na kahit sino mang tao, kahit isang propeta tulad ni Balaam, ay walang kapangyarihang baliktarin ang ipinahayag ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ano pong ibig sabihin sa atin ito? Walang kapangyarihan ang maaring bumura sa pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Amen? Walang kapangyarihan. Walang magagawang kapangyarihan na yan na para burahin yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Again, pinagpala ka ng Diyos and nobody can reverse that blessing. Amen. No one has the power to stop the favor and blessing of God on your life. God has blessed you and nobody can reverse that blessing. Amen. So you are blessed by God. You are blessed by God forever, irreversibly, and eternally. No one can undo or reverse God's blessing and favor on your life. Diba? Walang makapag-undo o walang makapag-reverse niyan. Yung pagpapala ng buhay sa atin. Listen to this. The devil cannot undo it. Your enemies cannot reverse the blessing. No sorcerer and no devil can reverse that blessing. No? Kahit sumpain ka ng mga kapitbahay mo, hindi ka tatablan ng sumpa na yan. Amen? Walang po pwedeng sumpa ang tumalab sa iyo dahil ang Diyos ang nag-aproba
na ikaw ay lubos ng pinagpala ng Diyos. Permanente na, guys. Guys, permanente na yung pagpapala mo. Wala nang talab yung mga sumpa na yan. Amen? Yung sinasabi na, naku, Pastor, parang masama yung ano ko dito, parang, alam mo yun, parang may gumaganon-ganon sa